Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Mga igsoon, magandang araw po at punuin natin yung ating isipan at puso sa pag-ibig na galing kay Kristo. Amen? So ngayon, Happy Fiesta Tagbilaran. Happy Fiesta Tagbilaran. At sana po ay makasamba tayo sa araw na ito. Ialay natin ang powerful intercession, ating mga personal na intention sa powerful intercession of the terror of demons who is Senior San Jose. No, I pray for us, Senior San Jose. So ngayon, atin mo nang pagmuni-munihan itong magandang May 1 na pala ngayon. So, ang dali ng ating mga araw, mga kapatid. No? So, ngayon, ating pagdinilyayan ngayon ang salita ng Diyos. First reading muna tayo, no? So, ang ganda ng first reading natin ngayon. A reading from the Acts of the Apostles. When the court officers had brought the apostles in and made them stand before the Sanhedrin, the high priest questioned them. We gave you strict orders, did we not, to stop teaching in that name? Yet you have filled Jerusalem with your teaching and want to bring this man's blood upon us. But Peter and apostles said in reply, we must obey God rather than men. The God of our ancestors raised Jesus, though you had him killed, but by hanging him on a tree, God exalted him at the right hand as leader and savior to grant Israel repentance and forgiveness of sins. We are witnesses of these things, as is the Holy Spirit whom God has given to those who obey him. When they heard this, they became infuriated and wanted to put them to death. The word of the Lord. Thanks be to God. So, yan po yung ibang first reading ngayon, mga kapatid. Nakita ninyo yung tapang ng mga apostol. Iba mahihina sila. Iba puno sila ng takot, no? Pero ngayon, mga kapatid, puno na sila ng pag-asa. Puno na sila ng kapapatawaran. Puno na sila ng pag-ibig, no? Grabe. Dahil ito po yung sa kanila nakapagbigay sa kanila ng lakas. Yung reality na si Kristo ay muling nabuhay. So ngayon, sa araw na ito, sana hindi na tayo mabilanggo sa takot, hindi na tayo mabilanggo sa kaba, hindi na tayo mabilanggo sa mga negative emotion, mga kapatid. Dahil sa pamagitan niyan, we cannot do our mission anymore. Hindi na tayo magkagawa sa ating mission. So, kailangan natin ng grasya ng Diyos. At yung grasya ng Diyos ay magbibigay sa atin ng lakas, inner strength, no? Na hindi mapampantayan sa earthly assurance. But
itong divine strength na ibinigay ng Panginoon sa atin ay ito ang simula ng pagbabago ng ating lipunan, pagbabago sa ating isipan, pagbabago sa ating sarili. So, ngayon mga kapatid, kumusta na ba yung puso mo? Kung merong mag-question sa'yo, ayaw ka ba agad? No? Ito, yung mga apostol, pinadala na sa Sanhedrin. No? Hindi na sila natatakot po. Puno na sila ng pag-asa, puno na sila ng pag-ibig galing kay Kristo po. At yan po ang dapat sundin natin. Dahil marami namang tao ngayon na hindi masisiyahan sa katotohanan, hindi masisiyahan sa mga aral ni Kristo, kahit Kristiyano pa. Kahit lagi pang nagsasamba araw-araw pa. Pero ang sinusunod nila, yung manipulation, yung power, yung kanilang pera. Ayan po. So yan po ang challenge natin. Huwag tayong matakot po ha. Be inspired with the lives of the apostles. Be inspired with the lives of the martyrs. Be inspired with the lives of the saints. Be inspired by the life of Christ. Okay? So, ang ganda ng umaga natin ngayon, mga kapatid. At ipagdasal natin ang simbahan, ang ating mahal na obispo, ang ating mahal na Santo Papa in the future, no? At ang ating bago lang namatay, ni Papa Francisco, no? At patuloy tayo na magdasal at mag-isip ng mga magandang bagay na para sa bawat isa sa atin. Yan po ang kinakailangan natin. Huwag na nating dagdagan ng gulo ng mundo. Let us do based on truth, mga kapatid. Okay, let us do based on truth. No? Yan po ang katotohanan po. At dapat ay huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot. Let us do what is right. No? Sabi nga ni Saint Augustine, basahin natin ha. Yung sabi ni Saint Augustine, mga kapatid. At yung basahin din natin yung grabe yung ng mga apostol ngayon, no? Yung challenges ng mga apostol natin. Right is right even if no one is doing it. Wrong is wrong even if everyone is doing it. Okay? Si Kristo din, ito po yung inspiration ng ating Panginoon sa mga apostol. Matthew chapter 5 verse 11, Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me, because of the truth, because of Jesus. Okay? Yan po ang magandang balita ko sa inyo, mga kapatid. The courage to be disliked. Okay, matakot ha. Yan po yung binigay ng mga example sa mga apostol sa atin, example ni Kristo sa atin, ha? The foundational Christian encouragement to embrace rejection for the sake of truth. No? Kung i-reject kayo sa mga tao dahil nagsasalita kayo sa katotohanan, blessed are you. Blessed are you. No? Pasalamat na lang ako kay Maria Marlene Cornopio, nagdala sa atin ng 500 stars. Salamat po. Si Raymond Pirales, 100 stars. Si Ann Phyllis Kahilog, Happy Fiesta po. Senior San Jose, 100 stars. At si Arlene Pipito Noval, 100 stars. Si May Alabata, 50 stars. Si Elvira Balongket Onchi, 50 stars. Salamat po. At salamat din sa mga tumulong sa ating office po. So yung temporary office po, meron na tayong budget dahil sa
sinishare ninyo. Pero temporary lang po yon. Yung permanent ay malaki yung budget. Dahan-dahan lang natin para hindi mabigat po. Tatapusin natin ito sa isang panalangin. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name. The kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Was the beginning, is now, never shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. Mga igsoon, mayong buntag ang gugma o kalinaw ni Kristo. Mag-uban na to kanunay, no? Despite ining mga kisaw kaayo sa nga nahitabo sa atong palibot mga igsuon. Kinahanglan magmamat ngunon kita, sabi na grabe ng eleksyon ron. So mainumdum lang mga pinangga nga mga igsuon, labi na sa mga politiko sa gikan sa governor, vice governor nga mosud sa Valencia. Ayan lang dyan mo pamalit ha, kay parang di mo maka so doon na natay usa, no, board member man nga nang hatag og sabon, no, ato ning aksyonan mga igsoon, ma-aksyon jud ta kay mo man akong saad ninyo, di ba? Wa tay gipili ini mga igsoon, dapat ang naas taas, no, dapat ang naas taas may unang mutuman sa balaod. Samtang buhi pa ni Father Darwin, no, mao ni mosulti og mi-remind ninyo. Unya pasensya na mo ha, higugmata mo, gipanggata mo. Ang kontra nako dili kamo. Ang kontra ni Father Darwin kining corrupt nga sistema kinahitabo sa tong katilingban karon. Address din ako sa gobernador, vice gobernador, congressman, board member. Way audio? Walang audio mga kapatid. Hello. Walang audio? Loading on, Father. Wait sa taha. Loading ba? Hello, Father Darwin. Watching from Saudi Arabia. Klaro ba ko tingog mga igsoon? Kindly comment be. No? So, kinahanglan atong buhaton ang angay buhaton mga igsoon. Labi na karong election. Right is right even if no one is doing it. Man ya? Ana. No? So, address din ako mga igsoon. Kanus aman ang Bible Rally? Wala pa. Address din ako sa kaya hapit na dyan election. Gamay na lang yung kay kulang. So, ang atong igsuon, sakto na ron, mag-aambang na ron, no? Tigpangambang na dyan ron, no? May 1 naman ron, no? 12 days na lang. So, karon atong iklaro ni, klaro padre. So, atong iklaro, address na nato sa gobernador, vice governor, na congressman, nga musud sa Valencia, Bohol. Musud sa Valencia, Bohol, mga igsuon. Kung manghatag magani mo, labi nagligo na kay itong prueba, doon na dyan may complain na madawat. Ni kanini ubos ninyo nga sulugoon. Complain nga ito ipasa sa COMELEC. Nga kung doon na tayo ligoon against vote buying, ito pong ipasa sa korte. So mo na nga palihog lang. Ayun na mo gasto kwarta ko. Then nabito mo, ipakita lang yung plataforma. Ilan mo gasto kwarta. Kung gasto mo, you will face the consequences. Kung mamalit mo, you will face the consequences, mga igsoon. Uban na nato ang presidente sa Tibok Bohol, abogado, si Attorney Cherry Clean. Magpaluyo na to. No? Ato lang ligunon ang atong mga tao, labi na ang atong mga stay-at-home agents.
Mga stay aton agents nga naa sa mga kabalayan, ayaw mo kahadlok ha. About time na ni. Manindog ta, dili kay nagdumuta, dili kay nasukuta, tungod kay naluoy na ta sa itong katilingban. Katilingban na to. Magtinabangay ta. Nga karon makiusam po tagdawat God. Well on God. Dawatan lang ninyo. Ang puta ebidensya kung di ninyo dawaton. Okay. So karon, kung doon na dyan manghatag ninyo, dawatan lang niya. Tindog ta ha. Tindog ta. Ayaw kadlok, nabanhaw ng Ginoo. Nabanhaw na ang atong Ginoo. Puyo pa sa kadlok. Meaning, wapa mabanhaw si Kristo sa imuha. Or wapa jud ta kasunod ni Kristo ini. Maunang pertidyong kisawa. Una ko mensahe ninyo, ayaw jud mo kahadlok karon. Karon nanuroy og sabon tungod aning board members. One of the board members, no? Ato ning aksyonan mga igsuon, ngita lang tag mga proof dugang proof para tinudanay ning ato dili ni istorya lang. Kay kining wahalira di wa na effect. Nga doon na po yung nagpakatap niya og storya atong pinangga kagawad sa lungsod nga nang haras kuno atong mga kauban wala jud. Di na nato kinaiya ng mangharasta og mga tao. Ops. Ako tayo off ma. So, mo na nga ayaw mo kadlok nabanhaw ng Ginoo taon. Dili na ron Bernie Santo nga manago ang mga apostoles. Manggawas na ta. But pasabot manggawas nga. Di na ta mahadlok. Manggawas na ta sa atong prisuhan sa kahadlok mga igsoon. So, doon na natay reklamuhan karon yung mga kagawad sa Valencia o mga politiko sa Valencia. Pasensya na mo, wa ko magkulang sa pag-remind ninyo, ako magkulang sa mga post na ko, pagpahimangno ninyo. Pero mo lagi, kultura na maguling vote buying. Diba? So, akong ihalad yun ang ako kinabuhi para ini. Nadlok ba ka, Father? Ako nang ihalad. Ginooy tag-iya na to. Una nga, kung magpuyo, lagi tas kahadlok, di na takalihok. Ako ning gibuhat mga iksunan para dyan ninyo. Unang-una, para sa akong mga parokyano sa Valencia. Kay silang tagstorya nga mao ni angay buhaton niya sira po taghadlok di ma-realize ang atong plano, di ma-realize ang atong panaghiusa. Muna man kaiksunan uban ang Dios, uban ang mga apostoles, uban ang Kristo nga nabanhaw. Ayan na mo kahadlok, palihog ay na mo kahadlok. So mo-coordinate ta sa atong mga abogado para sa atong complaint. Kay nakadawat naman tag reklamo, aduna na nang hatag og sabon. Doon na nang hatag og sabon. No. So mo na nga ato na ning ipaabot ang mga reklamo nato sunod adlaw. Aron si man ha. Dapat tay reklamo mga kagawad sa lungsod nga nakabahilit yun. Ato nang ikonsulta to mga abogado, ato na ning buhaton karon. Ubuhat ta kay busy na kay sila pangumpanya ron, no. O nandunggan ako nga manghatag na sila. Sige panghatag mo kay parang mapaligo na to. Kamo mga tao nga gigaan, mga parokyano nga gipangtagaan, ayon na mo kahadlok. Tindog na ta. Labon na to uban na to presidente sa mga abogado sa tibok Bohol. Unya naapa jud na to ang mga kapulisan kay naa man sila stunga. DILG o Comelec na aman na to. Kalimot mo? Naana na to. Mo na nga ako mong pahimangnuan sa atong katungod nga ay na mo pahadlok ang mga hurat-hurat mga igsuon labi na sa ko mga so address na ko sa governor nga nanagan sa vice gobernador nga nanagan kay mo maapil man yung Valencia kung doon na gani ebidensya against ninyo paabuta lang jud ninyo nga dunay mo abot nga reklamo ninyo from Comelec kay mo na itong gihimo no nga para ni ato ning gihimo para sa dili lang sa lungsod sa Valencia dili sa tibok na katawhan sa Ginoo mga igsoon. So may buntag ka na tong tanan o dalaygon kanunay ang Ginoo. Dili na ta magpakabuta kay kanus amang gud mo hundom sa tong pagkabuta mga igsoon. Kay kusog ra ba kita mo reklamo? No, kusog kita magbagulbol. Pero maghisgot ta og mag-usa ta.
hadlok na tadayon. Unang karon mga kaigsunan, ato ning kantahon ning indot kay nga kanta mga igsoon. Di na ta magpakabuta mga kaigsunan. Download the app and order now. Nga mo kahadlok. Mga pamabanhaw sa Kristo ninyo kung si pa mo kahadlok. Ang yawa si bayag kahadlok. Liwat yun tas demonyo kung nagpuyo patas kahadlok mga igsoon. Kini, ni. Di na ta magpakabuta-buta. Katauhan sa Diyos, dinhi sa buhol. Magtinabangay na ta. Kadaghan sa nahigmata, nangandoy pang matulog. Kay matamis ang magdamgo sa mga dili tinuod. Saksi sa kamatuuran, mupiyong lang kasagaran. Antus lang na pasipadan ang tugmaog kaangayan. Buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha. Why pulos ang hayag sa atong mga mata, kung sa kasing-kasing magpabilintang buta. Kung sa kasing-kasing magpabilintang buta. Daghan kayong buta karon mga kaigsunan. Buta sa pagpakabana. Karon mga kaigsunan, karon sa aman ta magpabiling buta. Muna nga ato nang angay buhaton ang dapat buhaton jud. Nga gawin natin langit ang mundo, mga kaigsunan. No one knows my skin. Ayaw mo kahadlok ha. Get that Ayaw mo kahadlok. Yung natas kahadlok, di ta jud maka. Okay, mga mga igsunan, no? Address na nato. O, mga katawan sa Diyos, ayaw mo kahadlok. Ayaw din mo kahadlok. Do not be afraid ng mga igsunan. Okay, salamat na lang ta sa mga Chinner Stars Senders natin. Si Amina Ilga, 150 stars. Si Malak Ganal, 200 stars. Ay, salamat po. Si Marilo Magno, bago ito. Wow, 600 stars. Salamat po. Si Park Christine Jean Lagendan, 100 stars. At si Malak, additional 100 stars. No, salamat po. At Fighty Maria po, the taxi with a humble heart. Nya, maulan dyan di kanunay mga igsuon ha. Akong ipaabot ninyo nga kung madjud kanunay. No? O kalinaw ni Kristo, may atong ano mang na may gubot for there. Peace is not an absence of conflict, mga igsuon. Importante malinawon ka despite daghan ang mga pagsulay, daghang mga pag-antos, daghang mga cross maabot sa itong kinabuhi, malipayon ka. Okay? Nya, Fighty Maria, the taxi of thee with a humble heart. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless. Hello mga kapatid, magandang araw, magandang fiesta sa siyudad sa Tagbilaran po. Kumusta po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayo at ang pag-ibig at ang kapayapaan ni Kristo nawa maghari sa buong araw natin.
Hindi yung galit galing kay Satanas. Hindi yung puot galing sa demonyo. Kundi yung pag-ibig, pagmamahal, at kapayapaan. Yung maghari sa ating buhay araw-araw po. Hindi lang araw-araw. Kada minuto po. Yun po ang kinakailangan natin para mabigyan natin ng pag-asa ang mundo. At ang pag-asa ay hindi galing sa kapayamanan. Ang pag-asa ay hindi galing sa karanyaan. Ang pag-asa ay hindi galing sa tao. Ang pag-asa na ito ay galing kay Kristo na muling nabuhay po. At sana po ay hindi na tayo matatakot at puno na tayo ng pag-asa, pagmamahal at awa po. So ngayon mga kapatid, babasahin muna natin ang Ebanghelyo. Marami tayong bisita ngayon. Mga CFT, mga kaibigan ng mga kapatid ko. Mga bisita. Dahil fiesta ngayon dito sa Tagbilaran po. Ito lang yung syudad na 2 buwan magfi-fiesta. 2 buwan dahil April 30 to May 1. So 2 buwan. So ayan, babasahin natin reading of the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, Lord. The one who comes from above is above all. The one who is of the earth is earthly and speaks of earthly things. But the one who comes from heaven is above all. He testifies to what he has seen and heard, but no one accepts his testimony. Whoever does accept his testimony certifies that God is trustworthy. For the one whom God sent speaks the word of God. He does not ration his gift of the Spirit. The Father loves the Son and has given everything over to him. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever disobeys the Son will not see life, but the wrath of God remains upon him. The Gospel of the Lord. Praise to Lord Jesus Christ. So yan po ang Ebanghelyo natin ngayon. No, ito po yung highlight mga kapatid. Whoever believes in the Son has eternal life. Believes. Believes is action word. It is a verb. It is an action word. Hindi po yan passive. No, action word po yan. So kung gagawin natin yung pinagawa ng ating Panginoon ay we obtain eternal life. Not just eternal life, but it is eternal joy. Eternal joy. But whoever disobeys the Son will not see life. Will not see life. Will not see life. Hindi po maliligtas, hindi po makatanggap ng eternal life. Kung hindi natin gawin yung kaloob ng Diyos, but the wrath of God remains upon him. Yung galit ng Panginoon, yung justice ng Panginoon will be upon him. So, delikado po yung kung hindi natin gagawin yung inuutos ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon, it is all about love, no? Kung delikado po tayo, kung puno tayo ng pot, puno tayo ng galit, puno tayo ng paggaganti sa bawat isa, alam nyo mga kapatid, no? The wrath of God remains upon him. So yung hustisya ng Diyos, yung galit ng Diyos ay laging, kaya nga, wala tayong kapayapaan, mga kapatid. So yan po ang challenge natin, lalo na sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Yan po ang very challenging na gawain natin. Let us continue to contemplate and imitate the way of the Lord, the teachings of Christ, mga kapatid. Hindi lang basihan yung ang dami mong misa na sinicelebrate, hindi yun basihan. No. Hindi yun basihan araw-araw ka ba nagsamba, no.
kundi na isabuhay mo kahit wala ka sa loob ng simbahan. Nasa buhay natin yung pag-ibig at kapayapaan na galing sa ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang challenge natin. Yan po ang challenge ko bilang pari, bilang ama ng isang simbahan, dahil pari po tayo. So yung mga parokyano natin, lahat sila ay ating mga anak po. Okay? Ito yung reflection po ni Pope Francis, ha? Babasahin ko. Ang ganda ng reflection sa ating mahal na Santo Papa. Brief and concise po. Sabi niya, "He who believes has eternal life. This word of the Lord astonishes us and make us think." It introduced the dynamic of faith, which is a relationship between the human person, all of us, and the divine person of Jesus Christ, where the Father plays a decisive role. Instead, God the Father draws us to Jesus. It is we who open and close our hearts. So, ang Panginoon na yung lumapit sa atin. Pero yung response natin? Either open or close hearts. Close our hearts. Instead, faith, which is like a seed deep in the heart, blossom when we let the Father draw us to Jesus. And we go to Him with an open heart, without prejudices. Then we recognize in His face the face of God. In His words, the Word of God, because the Holy Spirit has made us enter into a relationship of love, a relationship of life. No? So, ano yung relasyon natin? It is a relationship of love. Ang relasyon na puno ng pagmamahal, puno ng pag-ibig, puno ng buhay na galing sa banal na Espiritu. Yan po yung challenge nating lahat, mga kapatid. No? And there we receive a gift. Ano yung gift na na-receive natin? The gift of faith. No? Yun po yung faith na nag-respond tayo. Yun po. No? Ang ganda ng ebanghelyo natin ngayon. Sana po, yun po ang maghari sa isipan at puso natin. Yung relation of love and relation of life from God above. From the above. No? The Father. Because, ano sabi ni Kristo sa ebanghelyo ngayon? He who is from above, but the one who comes from heaven is above all. The one who is from heaven is above all. No? Walang makapatay. No? Above all. Yan po ang Panginoon nating nisimba. Galing siya sa langit. Ang galing sa langit ay mataas sa lahat. No? Above all. No? So ngayon mga kapatid, sana po ay mag-increase yung faith natin sa Panginoon despite sa mga trials, despite the reality of chaos, the reality of conflict, the reality of creative tension. Na patuloy po tayo. Okay? Salamat na lang ako sa ating Star Centers. Walang iba, Maria Marlene Cornopio. Walang kupas po na laging sumusuporta sa atin. So yun lang sa po muna ha. Sana po ay na-encourage po kayo at nabigyan po ng enlightenment yung isipan at puso natin sa salita ng katotohanan, sa salita ng Diyos na kinakailangan natin lahat. Na mapuno yung isipan natin at mapuno yung puso natin sa salita ng ating may kapal po. Fighting Maria, that accept thee with a humble heart. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Fighting Maria, that accept thee with a humble heart. Amen.